Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Naisipan ko pong magpadala ng sulat at ibahagi rin sana ang isang kasindak-sindak na karanasang hindi ko po malilimutan sa tanang buhay ko. Kuya Bari, ako nga po pala si Melissa. 9 taong gulang pa lamang po ako noong maghiwalay sina mama at papa dahil umibig si mama sa isang mayamang lalaki at sumama na rito. Iniwan namin si Papa na mag-isa sa probinsya ng Antique at kami naman ni Mama ay namuhay sa Maynila sa piling ng bago niyang kinakasama. Ang totoo nga po'y mas gusto kong manatili sa puder ng Papa ko, pero bata pa lang po ako noon na walang lakas ng loob na magpahayag ng aking sariling desisyon. Gayunpaman, kahit papaano po, nagustuhan ko na rin sa Maynila kinalaunan dahil marangya ang naging buhay ko roon kaysa sa dating buhay namin sa probinsya. Manager po kasi ang aking amain sa isa pong sikat na branch na fast food chain sa isang syudad dito sa Maynila. Hindi ko na lang po sasabihin ang espesipikong pangalan ng lugar. Nagkakilala po sila ni Mama noong bumisita siya sa Antique upang dumalo sa kasal ng kanyang pinsan na dating kaklase ni Mama sa high school. Imbitado rin kasi noon si Mama at ang kwento sa akin ni Mama, sa unang beses pa lang umanong magtagpo ang kanilang mga mata, ay hinangaan niya na agad si Uncle Verhil, ang aking amain. Hindi ko po siya tinatawag na papa, tatay o kung ano pa mang madalas na tawag ng mga anak sa kanilang ama. Nauunawaan naman po ni Uncle Verhil na mas lamang pa rin si Papa kung titimbangin ang parehong halaga ng pagmamahal ko sa kanilang dalawa. Madalas ko na lamang makausap si Papa sa telepono magmula noong magkalayo kami. Dumaan ang maraming okasyon na hindi ko siya kapiling dahil palaging tumatanggi si Mama sa tuwing iminumungkahi kong umuwi kami ng probinsya para bisitahin naman si Papa. Ayaw niya raw na magpakita kay Papa kaya hindi niya ako masasamahan. Nung bata pa po ako, ang palagi kong hiling ay tumungtong na agad ako ng hustong edad at matutong bumiyahe ng mag-isa para hindi ko na kailangang pilitin pa si Mama na samahan akong bisitahin si Papa doon nga sa Antique. Kaya naman noong naabot ko ang legalidad at kahit papaano'y marunong ng bumiyahe sa malayo, nagpaalam po ako kay Mama at kay Uncle Verhil na uuwi muna ako ng Antique upang samahan si Papa na ipagdiwang ang kaarawan nito. Binigyan naman po nila ako ng permiso, bagamat bakas ang lungkot sa ekspresyon ng mukha ni Uncle Verhil dahil hinahanap-hanap ko pa rin ang presensya ni Papa. Ilang taon na rin po mula nang huli kong makausap si Papa sa telepono, siguro yung mga 10 taong gulang na ako nun. Pagkatapos ay hindi na ulit tumawag si Papa sa telepono. Hindi niya rin sinasagot ang mga tawag ko. Hindi nga po alam ni Papa na uuwi ako noon sa probinsya. Ang bala ko po talaga'y sorpresahin siya. Bumili ako ng maraming pasalubong at maraming damit katulad ng mga polo na paboritong suotin ni Papa dati. Hindi ko na po makilala ang karamihan sa mga naninirahan sa baryo kung saan kami ni Mama dati naninirahan kasama si Papa. Pansin ko po ang mariing mga pagtitig nila sa akin nang madaanan ko ang mga tao roon habang inaalala ko kung saan na nga ba banda yung bahay namin dahil maraming bagong mga bahay po ang nakatayo. Siguro ay iniisip nila kung sino ang ipinunta ko roon. Dumaan po ako sa isang eskinita hanggang sa wakas natuntun ko na rin yung dating bahay namin.
Wala naman pong masyadong ipinagbago ang hitsura nito. Kulay asul pa rin yung maliit na gate namin na abot lang hanggang bewang at hakbangan mo nga lang ay pwede ka nang makapasok. Hindi pa rin po nabubura sa pintuan namin gawa sa manipis na kahoy yung mga drawings ko noong bata pa lang po ako gamit ang Crayola. At kinakalawang pa rin ang bubungan namin na gawa lamang sa yero. Inilapag ko sa isang upuan sa may sala yung mga bitbit kong pagkain katulad ng cake at tig-isang box ng pizza at donut. Bumuntong hininga po muna ako ng 2 beses bago ako kumatok. Binahapo ng napakaraming katanungan ang isip ko katulad ng kamusta na kaya si Papa? Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Galit ba siya sa akin dahil sumama ako kay Mama at kay Uncle Virgil? At bakit hindi na siya nag-abala pang tawagan ako? Dinig na dinig ko po ang napakalakas na pagkabog ng aking dibdib nang marinig ko ang mahinang pagpihit sa busol ng pintuan mula sa loob. Bumukas ang pintuan at tumambad sa aking mga mata ang isang lalaking may kahabaan ang buhok na abot hanggang balikat. Makapal na bigote at balbas at may kapayatan ang katawan. Mangiyak-nyak po akong niyakap si Papa habang ito na may nagulat sa bigla kong inasal at parang kinikilala pa kung sino ang babaeng kanyang nasa harapan. Kuya Barry, napakalaki po ng ipinagbago ni Papa. Noong bago kami magkahiwalay, napakalusog ng kanyang pangangatawan. Malinis din ang kanyang mukha at kaaya-aya ang kanyang itsura. Ngunit naiintindihan ko naman po kung bakit ganoon na lamang ang naging kalagayan niya. Kung hindi lamang sana ako sumama noon kay Mama. Papa, Pa, ako po ito, si Mingming. Pagpapakilala ko sa aking sariling ama gamit ang palayaw na binansag niya sa akin noong bata pa lamang po ako dahil ang mga mata ko raw ay parang sa pusa. Napapatitig siya simula ulo hanggang paa na para bang isinasailalim niya ako sa isang pagsisiyasat. Maya-maya pa'y ngingiti ito ng bahagya ngunit hindi mababakas ang labis na pagkagalak sa reaksyon nito. Ikaw na pala yan, anak. Pasensya ka na at hindi kita kaagad nakilala eh. Ang tagal mo kasing nawala eh. Tila ba, dinurog ang puso ko sa 1,000 piraso nang marinig ang winikang iyon ni Papa. Ramdam na ramdam ko, Kuya Barry, ang pangungulila sa tono ng kanyang boses. Nais ko pong magpaliwanag at ipahayag ang labis ko rin noong pangungulila sa kanya noong hindi na niya ako sinubukan pang tawagan sa telepono at kamustahin man lang. Ngunit pinili ko na lamang pong manahimik na lang muna. Humingi po ako ng tawad sa aking ama sa pag-iwan namin sa kanya ni Mama noon. Binati ko rin ito ng maligayang kaarawan at sinabi kong para sa kanya ang mga dinala kong pagkain. Dagdag ko pa'y bumili ako ng maraming polo bilang regalo ko po sa kanya. Hindi naman ito tumugon at sinabihan lang akong pumasok na sa bahay upang ilapag sa loob ang daladala kong mga gamit at pagkain. Noong tuluyan na po akong makapasok sa loob, namangha ako sa mga bagong gamit na nakadesenyo dito. Wala po ang mga ito roon bago ako huling umalis dito sa bahay. Mayroon nga pong parang estatwa ng isang kwago ang nakapatong sa tuktok ng aparador. Habang sinisindihan ang kandila ng cake, ay tinanong ko si Papa kung para saan iyong estatwa ng kwago.
Ang sabi naman niya'y naengganyo lamang daw siyang bilhin ito nang minsang maisipan niyang pumasyal sa isang pamilihan ng mga antigong gamit o antique shop. Nang masindihan ko na nga po ang kandila, sinabihan ko si Papa na magbitaw na ng kanyang hiling para sa kanyang kaarawan. Ang tanging hiling niya lang daw ay huwag ko na siyang iwanang mag-isa. Kahit pa mababakas pa rin ang sama ng loob sa mga ikinikilos ni Papa, nagpasalamat pa rin siya sa akin at binigyan ako ng mahigpit na yakap. Kinagabihan po, bago matulog sa aking silid na puno ng mga laruan at gamit ko noong nag-aaral pa lamang ako sa elementarya, lumapit ako kay Papa na nagkakape roon sa may balkonahe. Tinanong ko po siya kung bakit hindi na siya tumawag ulit 1 taon ang lumipas mula nang pumunta ako ng Maynila. Ang tugon naman niya po ay naging abala daw siya sa ibang bagay. Ngumiti na lamang po ako at hindi na ako nagbitaw pa ng maraming tanong. Bagkus, nagkwento na lamang ako ng mga bagay na nangyari sa akin na hindi niya nagawang masaksihan. Malugod naman pong nakinig si Papa. Humingi rin siya ng tawad dahil anya, nagkulang siya bilang asawa't ama at pangako niya raw na babawi daw siya sa akin at ipaparanas ang buhay prinsesa na hindi niya naibigay noong bata pa lamang po ako. Ang sabi ko naman po ay kami ni Mama ang dapat humingi ng tawad dahil iniwan namin siyang mag-isa dahil lamang sa hirap ng buhay. Noong sumunod na araw, 2 lalaki po ang maagang tumungo sa bahay namin. Makulimlim po ang paligid noon dahil magbubukang liwayway pa lamang po. Sakto namang mahimbing na natutulog pa noon si Papa sa kanyang silid kaya't ako ang nagbukas ng pintuan nang kumatok ang 2 lalaki. Natakot po ako dahil pareho silang nakasuot ng itim na balabal at akala ko'y mga multo. Ngunit nawala rin naman po ang aking pangamba nang magsalita sila sa malamlam na tono at ang sabi ay hinahanap nga po si Papa. Ipinagkibit balikat ko na lamang po ang aking pagtataka kung bakit madaling araw ay may naghahanap kay Papa kaya't kinatok ko ang kanyang silid. Agad naman pong lumabas si Papa at kinuha ang nakasabit na itim na balabal sa may bintana. Pagkatapos noon ay nagpaalam si Papa sa akin at sumama roon sa 2 lalaki. Ganoon po ang naging cycle ng buhay namin. May 2 lalaking nakasuot ng itim na balabal ang tutungo sa bahay ng madaling araw. Tapos po aalis silang kasama na si Papa. Pagkatapos ay hapon na itong makakabalik. Noong minsang tinanong ko po si Papa kung sino-sino ang mga lalaking iyon at kung ano ang pakay nila sa kanya. Ang tugon niya po ay miyembro umano sila ng isang relihiyosong organisasyon at nagsisimula ang pagpupulong ng bawat miyembro kada madaling araw. Naku, napakagandang bata pa naman ni Cecil tapos mawawala lamang ng maaga. Ay, hindi ko lubos maisip kung gaano kasakit ito para kay Kumaring Maria at Kumparing Rigor. At may nakapagsabing may posibilidad daw na aswang ang nasa likod ng krimeng iyon. Dinig kong usap-usapan ng mga ginang sa amin nang minsang tumungo po ako sa isang tindahan upang bumili ng rekado sa adobo na paboritong ulam ni Papa. Dala ng aking kuryosidad, nakisawsaw po ako sa usapan nila at nagtanong kung anong nangyari sa sinasabi nilang si Cecil na sa pagkakaalala ko po ay kaklase ko noong grade 2. Hindi ko naman po ito malapit na kaibigan noong bata ako kaya't wala akong masyadong maalala tungkol sa kanya.
Ang sagot po ng isa sa mga ginang ay natagpuan daw si Cecil sa tabi ng kalsada na wala ng buhay at wakwak ang katawan noong 4:00 ng madaling araw nang minsang may dumaang tricycle driver na maagang bumiyahe. Base umano sa pagiging sariwa ng mga sugat sa katawan ni Cecil, nasa 1 oras pa lamang daw itong pinatay mula nang matagpuan ito nung sinasabing tricycle driver. Ngunit sa kasamaang palad, walang nakasaksi sa pagpatay kay Cecil. Ikinuwento ko po kay Papa ang tungkol kay Cecil at tinanong ko rin siya kung nangyari bang nasaksihan niya ang insidenteng iyon dahil palagi naman siyang lumalabas ng madaling araw. Ang sabi naman po niya ay wala raw siyang ideya sa nangyari kay Cecil. Sa sumunod na araw, isang parehong insidente po ang naiulat sa baryo. Si Ana, 17 taong gulang na dati kong kalaro naman, natagpuan naman daw sa kakahuyan na walang buhay at napakaraming sugat sa katawan. Noong minsang kamustahin ako ni na Mama at Uncle Vergil sa telepono ukol sa aking kalagayan sa Antique. Inilihim ko po ang tungkol sa mga insidente sa baryo na nababalitaan ko dahil ayaw ko nang mangamba pa sila at baka pauwiin pa ako ng maaga sa Maynila. Gustong-gusto ko pa pong makasama si Papa sa kabila ng takot at pangamba na bumabalot sa baryo. Nagsunuran po ang mga balitang naiulat sa baryo at nagkataon pang ang lahat ng mga binibiktima ay dalaga na 16 hanggang 20 anyos. Pinayuhan ng mga tauhan sa baryo ang lahat ng dalaga na kung maaari ay magpasama sila sa tatay o kapatid na lalaki kung papasok sa eskwelahan at kung wala naman daw umanong importanteng pakay ay huwag nang lumabas ng bahay, lalo na tuwing gabi kung kailan mas madaling gawin ang pagsalakay sa mga biktima. Mayroon din pong mga haka-hakang nabubuo na aswang di umano ang may kagagawan ng mga insidente. Hanggang sa isang araw ay isang revelasyon ang ibinunyag ng dalagang si Mila sa mga tauhan sa baryo. Base sa mga sabi-sabi na nakalap ko po, ang sabi raw ni Mila ay nang minsang tinahak niya ang daan noong 6:00 ng hapon pa uwi ng bahay nila, isang lalaki umano ang nakasuot ng purong itim na damit ang sumulpot at agad na tinakpan ang kanyang bibig ng isang panyo na may nakakahilong amoy. Sakto raw po kasing nakaalitan niya ang tatay niya na magsusundo sana sa kanya noon dahil umano sa pagkakaroon niya ng bagsak na grado sa marka. Malas pang walang tao noon at malalapit na bahay sa daan kaya't walang sumaklolo. Ngunit sa kabutihang palad ay mula sa kalayuan, nakita niya ang tatay niya na noong araw na iyon ay nagpasyang sunduin ang kanyang anak sa kabila ng kanilang alitan dahil gabi ng araw at hindi pa ito umuuwi. Agad daw ito umanong tumakbo papalapit at nakipagsagupaan sa lalaking nakaitim na balabal. Subalit nakatakas daw ang lalaki hanggang sa hindi na ito nahagilap. Hindi raw pamilyar ang lalaki at hindi raw iyon taga roon sa baryo. Ang paglalarawan pa ng tatay ni Mila ay mayroon umanong marka ng kuwago ang lalaki sa batok nito. Bigla ko pong naalala ang estatwa ng kuwagong nakadesenyo sa loob ng bahay namin. Pero ang paliwanag naman ni tatay ay nabili niya iyon sa isang antique shop. Walang ibang ibig sabihin. Hanggang sa isang araw po, kumatok ulit ang dalawang lalaking ipinakilala sa akin ni Papa bilang mga kasapi niya sa isang relihiyosong organisasyon sa bahay namin, ngunit
Hindi po bukang liwayway sila dumating katulad ng nakasanayan. Hapon po noon at wala si Papa sa bahay dahil nga anya, dumalo siya sa simbahan. Napag-alaman ko pong yung dalawang lalaki ang kumatok sa may pintuan nang sumilip ako sa may bintana at ganoon na lamang po ang aking pagtataka dahil hindi ba dapat naroon sila sa simbahan sa mga oras na iyon? Subalit dahil tiwala naman po ako sapagkat kasamahan naman to ni Papa, pinagbuksan ko sila ng pintuan at doon nagsimula ang isang pangyayaring hindi ko inaasahang aking dadanasin. Tinakpan nila ang aking bibig gamit ang panyo na may kakaibang amoy dahilan upang mawalan po ako ng malay. Paggising ko po'y hindi ko na alam ang lugar kung nasaan ako. Basta ang naaalala ko na lamang ay nakahiga ako sa isang itim na kama at nang iminulat ko po ang aking mga mata, nadiskubre kong pinalilibutan ako ng mga nakaitim na balabal at nakasuot ng itim na mahaba't maluluwang na damit. May lalaki at babae at lahat sila'y nasa edad siguro po'y 30 pataas kung tatantyahin ko. Nang bahagya akong bumangon sa kama, lahat sila'y nagsiluhod na para bang ako'y sinasamba. Kung ilalarawan ko po ang silid na aking kinalalagyan, Kuya Bari, ito'y purong puti. Walang masyadong may gamit sa loob at ang pinaka-kapansin-pansin po ay ang estatwa ng Kuwago sa bawat sulok na katulad noong estatwang nakalagay sa tuktok ng aparador sa bahay namin. Sinubukan ko pong tumakas, ngunit lahat sila'y biglang tumayo at hinawakan ako sa magkabilang braso. Hindi sila umiimik at seryoso ang kanilang mga mukha. Yung dalawang lalaking laging kumakatok sa bahay po namin ay naroon din po pero hindi ko po natagpuan sa loob si Papa. Pilit na dinala ako ng dalawang lalaki sa isa pang silid at doon pinaupo sa isang silya at itinali ang mga kamay ko sa likod nito. Nagpupumiglas po ako at paulit-ulit silang tinanong kung ano ang pakay nila sa akin, ngunit wala pong sumasagot. Pagkatapos, pinainom nila ako ng isang malagkit na pulang likido at napakasangsang ng amoy. Natitiyak ko pong dugo yun. At dahil nga nakatali ang aking mga kamay, hindi ako makapagpumiglas at napilitang inumin na lamang ang dugo. Maya-maya'y inalis din nila ang kanilang mga balabal at napag-alaman kong lahat sila'y may marka ng Kuwago sa kanilang mga batok katulad ng paglalarawan ng tatay ni Mila sa lalaking minsang sumubok na biktimahin ang anak nito. Doon ko po nadiskubring sila ang may kagagawan ng mga pagkamatay ng mga dalaga sa baryo. Ngunit ano ang kanilang dahilan? Pagkatapos nilang ipainom sa akin ang dugo, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na mahabang damit din at itim na balabal na ikinukubli ang kanyang mukha, kaya't di ko mailarawan kaagad ang itsura nito. Yumuko ang dalawang lalaking nagdala sa akin sa silid na iyon na tila ba pagbibigay respeto roon sa lalaking pumasok. Sumenyas ang lalaking kapapasok lamang doon sa dalawang lalaking nagpainom sa akin ng dugo. Pagkatapos ay lumabas na ang mga ito ng silid na iyon. Naiwan kaming dalawa ng lalaking sa pakuwari ko'y leader nilang lahat at saka nito inalis ang balabal niyang suot. Pasensya na kung natakot ka namin, anak, ha? Pero hindi ka namin sasaktan. Sasambahin nila tayo, anak. Ituturing ka nilang parang prinsesa.
Hindi ba't nangako akong gagawin kitang prinsesa, anak? Halos mawalan ako ng malay nang matuklasan kong si Papa ang may pakana ng lahat. Pagsisinungaling lamang pala iyong sabi niyang miyembro sila ng isang reliyosong organisasyon. Umiyak po talaga ako sa harapan ng aking ama at nakikiusap na pakawalan na niya ako't pauwi na ng Maynila. Ang tugon niya naman po'y hindi raw po pwede. Habang buhay na raw naming magkasamang pamamahalaan ang kultong binuo niya. Tanging ako lamang daw ang dalagang nararapat na sasambahin ng lahat, kaya't pinaslang ng kanyang mga miyembro ang bawat dalaga sa aming lugar maliban sa akin. Pinainom din sa akin ang dugo ng mga ito upang mapanatili ko raw ang aking pagkabata. Sasambahin daw kami ng kanyang mga miyembro. Subalit, kailangan ko raw munang maipakasal sa kanya bilang simbolo ng pagduduktong ng aming mga buhay. Hindi ako makapaniwala sa mga inusal ni Papa. Wala na po siya sa kanyang katinuan. Inalis niya po ang taling nakagapos sa akin gamit ang kutsilyo, pagkatapos ay inatasan ang dalawa niyang babaeng kasamahan na bihisan ako ng damit ng pangkasal. Umalis siya sa silid at naghabilin pang tiyakin daw na maging kaaya-aya ang aking hitsura para sa aming kasal. Patuloy pa rin po ako sa pag-iyak habang binibihisan ako noong dalawang babaeng nakasuot din ng itim na balabal. Hindi sila umiimik na para bang isang batas sa kanila ang hindi pagsasalita sa loob ng kanilang kuta maliban sa kanilang leader. Iyak lang ako ng iyak at hindi alam ang gagawin. Ngunit sa kabutiang palad, Kuya Bari, nakahanap ako ng tiyempo na manlaban gamit ang kutsilyong iniwan lamang ni Papa sa lapag pagkatapos putulin ang taling iginapos sa akin gamit ito. Hindi ko alam at ako'y nagtataka kung bakit noong tinuto ko sa kanila ang kutsilyo ay hindi man lang sila sumigaw. Parang bawal po siguro talaga sa kanila ang magdulot ng ingay. Dumaan ako sa bintana ng silid at sa kabutihang palad nagkasya ako sa butas nito. Dali-dali akong tumakbo papalayo at hinanap ang daan palayo sa lugar na iyon. Takbo lang ako ng takbo. Tinitingnan ko ang bawat kalye. Lahat ng makasalubong ko ay nagtataka kung ako ba'y baliw at ako'y nagtatatakbo habang umiiyak. Hanggang sa napadpad ako sa isang tindahan at tinanong ko kung saan ang police station. Agad namang itinuro sa akin ng tindera at dali-dali akong tumakbo papalayo at tumungo na sa mga pulis. Isinumbong ko ang engkwentro sa kulto at ang tungkol sa pagiging leader ng aking ama. Hindi ko man po lubos na mapagbuntunan ng galit si Papa dahil batid kong wala lamang siya sa katinuan kaya niya nagawa ang lahat. Pinili ko pa rin pong isiwalat siya sa otoridad para na rin mabigyan ng hustisya ang lahat ng dalagang kinitila nila ng buhay ng mga kasapi niya sa kulto. Agad namang umaksyon ang mga pulis at tinungo ang lugar na sinabi ko. Dumaan daw sila sa likod upang doon nila hulihin. Pagpasok nila sa gate ay umalingasaw daw ang napakabahong amoy. Doon tumambad ang kawakawaling lamang loob ng tao. Napamura pa nga ang mga pulis dahil hindi daw ito gawain ng matinong tao. Aswang lang daw ang pwedeng gumawa ng karumal-dumal na gawaing iyon.
Kitang-kita pa daw nila sa mga nagluluto kung papaano tikman ang mga kumukulong lamang loob ng tao at tila sarap na tinitikman ito. Mas lalo silang naniwala na mga aswang ang mga taong ito. Gumili daw ang mga pulis at mayroon daw silang nakitang isang bakal na gate. Pagpasok nila doon sa bakal na gate na iyon, doon nila narinig ang mga pag-angil ng parang mga malalaking aso. Napakarami daw nito na tila alam na naroroon sila. Bahagya silang napaatras dahil tumambad sa kanila ang mga nakaitim na damit na bigla na lamang daw nagpalit ng kanilang mga anyo. Nagsidipahan daw ito at nagsiunat. Lumabas sila sa itim na damit at bigla na lamang naging mga malalaking aso. Doon na nataranta daw ang mga pulis at agad nilang nilisan ang lugar na iyon. Pagbalik po ng mga pulis sa police station ay nagsagawa sila ng plano. Kinailangan na nila ang tulong ng mga taga-barangay. Nagkataon naman na nandoon ang barangay captain na si Tito Nelson. Siya po ay ang kapatid ng aking mama. Nagplano sila kasama ang mga pulis at bumuo ng plano kung papaano pupuksain ang kulto ng mga aswang. Doon pa lang ako natauhan, Kuya Bari. Napagtanto ko na hindi na tao ang dating kinikilala kong ama. Isa na siyang ganap na halimaw. Isa na siyang ganap na aswang. Napakrus na lang po ako at ipinagpasa Diyos ko na lamang kung anuman ang mangyayari sa plano ng mga pulis. Nakonsensya pa nga ako dahil sana hindi ko na lang sinumbong si Papa. Nung araw ding iyon, pinaligiran nila ang lugar kung saan naroroon ang kulto ng mga aswang. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at binuhusan nila ng gaas ang buong lugar. Mabilis na lumiyab at tinupok ng apoy ang buong bahay at wala kang maririnig daw kung hindi ang malalakas na hiyawan at pag-angil na tila nasasaktan ang mga nasa loob. Wala na akong nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang umiyak na lamang at ipagdasal ang kaluluwa ng aking ama. Alam kong wala na si Papa. Wala na rin ang salot sa aming bayan. Matapos po maganap ang malaking sunog, inilibing ng mga taga-barangay ang mga labi ng mga taong naging aswang sa sementeryo ng bayan. Ang ipinagtataka ko lamang, Kuya Bari, ay kung papaano naging aswang ang aking ama matapos namin siyang iwanan. Marami po ang mga katanungang biglang gumulo sa isipan ko. Kung hindi namin siguro iniwan si Papa, hindi siya magkakaganoon. Talaga pong nakukonsensya ako, lalong-lalo na po ngayon na nasa tamang edad na ako at nasa tamang pag-iisip. Kung maibabalik ko lamang po ang nakaraan, ay talaga pong hinding-hindi ko talaga iiwanan ang aking ama. Sa aking pag-uwi sa Maynila, Kuya Bari, dala-dala ko ang bigat at hinagpis na iniwan sa akin ng pagbabakasyon ko sa Antique. Isa pong kasaysayan sa aking buhay ang hinding-hindi ko na po malilimutan. Papa, kung nasaan ka man, sana po ay mapatawad mo ako dahil ako na iyong anak ang nagwakas ng iyong buhay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mabasa niyo po ito sa mga darating na araw.
More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Melissa. Magandang araw po mga kasundo. Ito po si Kuya Bari. Ang magkakwento po ngayon ay ang narrator ng ating kapatid na channel na Kwentong Aswang. Naririto po si Kuya Chris. At simulan na po natin ang kwento. Halamang luya. Mabisa raw na pangontra. Magandang araw, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako po si Adrian. Hindi ko po tunay na pangalan. 52 taong gulang na at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Negros Occidental. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay patungkol sa isang pambihirang luya na madalang lamang kong makita. Ang aking kaibigan. May 3 uri ng luya. Una ay ang luyang puti na kadalasan nating ginagamit sa pampalasa ng pagkain at sa paggawa ng tsaa. Ang luyang puti ang mas kilala nating lahat. Pangalawa ay ang luyang dilaw na ginagamit naman na pangkulay sa ibang lutuin. Ang luyang dilaw ay may malalaking dahon at malalapad ito. Mabisa ang luyang dilaw upang maiwasan ng sakit na kanser at iba pa. At ang panghuling uri naman ng luya ay ang luyang itim. Ang luyang itim ay nagmula sa bansang Thailand, kaya naman ay bibihira lamang ang ganitong uri ng luya dito sa Pilipinas. Sinasabing mabisang panlaban ng luyang itim sa mga masasamang elemento o mga itim na puwersa. Epektibo itong pangontra laban sa kulam at barang. Simula noong 20 taong gulang pa lamang si Delia ay mahilig na siyang mag-isip ng mga negosyo, subalit lahat ng kanyang naiisip ay palaging pumapalpak. Likas na kasi sa kanya ang maging negosyante, pero hindi niya alam kung paano nga ba niya mapapalago ang kanyang mga naiisip na negosyo. Lahat kasi ng negosyong nasisimulan niya ay humahantong agad sa pagkalugi kahit hindi pa nangangalahati sa buwan. Ilang beses man siyang magdasal pero mukhang kinukulang talaga siya sa gawa. Humahantong sa punto na pinanghihinaan na siya ng loob kaya pansamantala niyang inihinto ang kanyang pagnenegosyo. Pero isang gabi ay bigla siyang nakaramdam ng pagkalumbay. Wari bang may hinahanap-hanap ang kanyang pagkatao? Hinahanap-hanap ng kanyang katawan ang hilig niya sa pagnenegosyo. Sa puntong ito, ang negosyong naiisip niya ay patungkol sa pag-aalaga ng mga halaman, pagtatanim ng mga gulay at pagpapalawak ng mga prutasang kagaya ng lansones, rambutan, santol, dalandan at marami pang iba. Sayang din naman kasi ang lupaing pagmamay-ari ng pamilya nila kung hindi rin naman gagamitin. Sobrang laki ng niloan niya para lamang maisakatuparan ang inaasam niyang negosyo. Naisipan kasi ni Delia na agrikultura ang pangunahing kadluan ng mga tao ng pangangailangan. Kaya araw-araw ay tiyak na malaking pera ang papasok sa kanya. Noong una ay nahirapan pa siya sa pag-aalaga ng mga halaman. Kumuha na rin siya ng mga trabahanteng inupahan niya sa pagtatanim. Buong akala ni Delia ay malulugi na naman siya pero laking tuwa niya nang naging maganda ang daloy ng kanyang negosyo. Maraming taon nang iginugol niya hanggang sa tuluyan na niyang makamit ang kanyang pangarap na masaganang pagtatanim. Sa edad na 20 siyam
ay nakapundar agad siya ng sariling bahay at sasakyan. Nagawa niya na ring makabili pa ng ibang lupa. Lahat ng lupaing nabibilhan niya ay tinatamnan niya. Maswerte siya dahil may nabili rin siyang lupa na kung saan ay sagana sa mga tanim na nyog. Kaya hindi na niya ito tinamnan, bagkus ay ipinaalaga niya na lang sa kanyang mga katiwala. Habang nagpapatabas si Delia ng sakahan, may nakitang kakaibang halaman ang kanyang mga inupahang trabahante. May nakita silang kakaibang uri ng luya. Hindi kulay puti at hindi rin naman kulay dilaw ang laman nito. Bagkus ay kulay itim na medyo may pagkaubi. Ang tangkay ng luya ay pinaghalong kulay ube at berde. Higit na mas matulis ang mga dahon nito kumpara sa mga luyang ginagamit sa pampalasa. Itabi niyo lang yan sa isang gilid. Baka nakakalaso ng halamang yan. Utos ni Delia sa mga tauhan. Buong akala niya kasi ay halamang ligaw o isang uri ng damo lamang ang luyang itim na yon. At sa isip-isip niya ay baka kahawig lamang ito ang luya. Sa akalang hindi mapapakinabangan ng halamang yon, ay binaliwala na lamang nila ito. Ipinagpatuloy ni Delia ang pagmamasid-masid niya sa kanyang lupain. Nakaugalian na niya talaga ang bumisita sa kanyang sakahan sa tuwing gusto niya ng katahimikan at pahinga. Habang nakaupo si Delia sa ilalim ng malaking puno ng mangga, may nakita na naman siyang itim na luya na malapit lamang sa kanyang pinagpapahingahan. Doon niya napagtanto na maganda palang gawing palamuti sa labas ng bahay ang luyang iyon dahil sa ganda ng kulay ng mga dahon nito. Nilapitan ni Delia ang mga luya at inukit niya ang mga ito. Napansin niya na kadalasan sa halamang yon ay walang laman. Bihira lamang siyang nakakita ng laman mula sa ganoong halaman. Lahat ng nahukay niyang luyang itim na may laman, inipon niya at dinala niya pa uwi sa kanyang bahay. Pagka-uwi niya, ay agad niyang itinanim sa mga paso ang nakabibighaning luya. Dahil mabilis lang namang alagaan ng luya, agad itong naging mayabong at sumigla ulit kahit sa paso lamang nakatanim. Ipinalamuti nga ni Delia ang luyang iyon sa harapan ng kanilang bahay. Halos lahat ng mga bisita nila ay pinupuri ang ganda ng halamang iyon. Nagsunod-sunod din ang swerte ni Delia mula nang ilagay niya ang mga luyang iyon sa harap ng kanilang bahay. Hinala ni Delia ay may hatid na swerte ang luyang itim. Nahumaling siya sa luyang itim, kaya lahat ng nakikita niya sa kanilang sakahan ay dinadala niya sa kanyang bahay at doon niya itinatanim. Mas naging masagana ang buhay ni Delia nang makilala niya si Nelson. Si Nelson ay isa ring negosyante na may malawak na sakahan. May lupain din si Nelson na nabili rito sa Negros Occidental, kung saan ay mayroon itong malawak na plantasyon ng tubo na ginagawang asukal. Nagkakilala si Nelson at Delia sa isang proyektong napatutungkol sa paghahalaman. Unang pagkikita pa lamang ng dalawa ay naramdaman agad nila ang koneksyon nila sa isa't isa. Kaya naman habang tumatagal at habang dumadalas ang pagkikita ng dalawa ay nagkamabutihan sila hanggang sa dumating sa punto naganap na silang ikinasal. Maraming taon pa ang lumipas hanggang sa biyayaan si Nelson at Delia ng 5 anak. Walang mapagsidlan ang tuwang naramdaman ni Delia sa lahat ng mga tagumpay na nakakamit niya sa buhay. Kaya ang ibang tao, madalas siyang ikumpara sa kanyang kapatid na hanggang ngayon ay isang kahig at isang tukha pa rin. Ako na yata ang pinakamaswerteng tao sa balat ng lupa. Usal ni Delia habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak at mabait na asawa.
Abot tainga ang kanyang ngiti nang ikumpara niya ang kanyang sarili sa dating siya. Sobrang layo na ng narating ni Delia at halos lahat ng gusto niyang bilhin ay nagagawa niyang bilhin. Anumang luho at pangangailangan ang hilingin ng kanyang mga anak, agad niyang ibinibigay hanggat hindi ito makakasama sa mga bata. Isang araw, habang ipinagdiriwang nila ang graduation ng kanyang panganay na anak na katatapos lamang sa kursong engineering, may isang estranghirang matanda ang pumasok sa kanilang bakuran upang maksaya. Uugod-ugod ang matanda at ketongin din ito. Gula-gulanit ang suot niyang damit at sinusundan siya ng mga langaw. Para tuloy siyang naghatid ng langaw sa kaganapan. Ang mga batang nakakita sa matanda ay nagsipagtakbuhan, bunsod ng takot. Ang ibang tao naman na dumalo sa pagsasalo ay pinagtawanan ang matanda. Bakas sa mukha ng mga tao na nandidiri sila sa matanda. Maya-maya lamang ay biglang umimik ang matanda. Mahina ang boses nito at nauutal-utal pa. Pero malinaw na humihingi siya ng pagkain at tubig na maiinom. Dahil maraming pagkain ng araw na yon, walang pag-aatubili siyang binigyan ni Delia ng pagkain at inuming tubig. Pinaupo ni Delia ang matanda at kinausap niya ito ng maayos. Likas na rin talaga kay Delia ang maging mabait. Hindi siya nandidiri at hindi rin siya natatakot sa mga taong lansangan. Habang kinakausap ni Delia ang pulubi, bigla siyang tinawag ng kanyang asawang si Anton. Pagkatapos ay itinuro ni Anton ang mga halamang luya ni Delia. Nakapagtataka dahil dahan-dahang nalalanta ang mga halaman. Hindi mapakali si Delia sa kanyang nakita. Parang siyang nasasaktan nang makita niyang nalanta ang mga luyang itim. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa mga halaman. Nang muli niyang ibaling ang kanyang tingin sa matandang pulubi, mas nagulat siya. Bigla na lamang kasing naglaho sa kanilang paningin ang figura ng matanda. Hindi naman nila nakitang lumabas ang matanda, pero kusang nawala yon. May mga alaga ka palang luyang itim, Mare. Alam mo bang maganda yung luyang yan, lalo na sa mga kagaya mong mayaman? Usal ng isang babae na kaibigan din ni Delia. Ano ang ibig mong sabihin, Mare? Nagtatakang tanong ni Delia. Bakas sa tinig at ekspresyon ng kanyang muka ang kuryosidad na bumabalot sa kanyang isipan. Albularyo ang lola ko, kaya marami akong alam sa mga bagay-bagay patungkol sa mahikang itim. Alam mo ba na ang luyang itim ay mabisang pangontras sa mga kulam at barang? Dahil mayaman ka, nakasisiguro ako na maraming tao ang may inggit sa'yo. Maaari mong gamitin ang luyang itim upang maging pananggalang laban sa mga nakakabahalang kulam. Mahabang litanya ng babae, pero napaismid na lamang si Delia ng nguso. Pagkatapos ay pinagtawanan niya lamang ang winika ng babae. Si Delia kasi yung tipong hindi basta-bastang naniniwala sa mga sabi-sabi ng matatanda. At kapag ang mga luyang itim daw ay nalanta, ibig sabihin may masamang puwersa ang pumasok sa bakuran ng bahay mo. Dagdag pang usal ng babae. Napahinto si Delia sa kakatawa matapos niyang marinig ang sinabi ng babae. Agad na pumasok sa kanyang isipan na marahil ay isang mangkukulam ang matandang inabutan niya ng pagkain at inumin. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Mare? Baka naman ay tinatakot mo lang ako. Sambitla ni Delia at ipinagsawalang kibo niya na lang ang winika ng kanyang bisita. Mariing tinignan ni Delia ang mga nalantang luyang itim. Inisip niya na lang na baka ay kagagawan iyon ng mainit na panahon. Hindi niya na rin kasi nadiligan ng kanyang mga halaman dahil naging abala sila sa paghahanda ng graduation party
ng kanyang anak. Palaisipan man kay Delia ang nangyari sa mga luyang itim, minainam niyang mag-focus na lamang sa mga mahahalagang gawain niya. Ayaw niya pa kasing problemahin ang bagay na yon, sapagkat ng araw na yaon ay kinakailangan lang nilang magsaya dahil nakatapos na ng pag-aaral ang panganay niyang anak. Malaki ang pasasalamat ni Delia sa Panginoon dahil sa wakas ay unti-unti nang naabot ng kanyang panganay na anak ang mga pangarap nito sa buhay. Wala nang masasaya pa sa isang ina na nakikitang nagtatagumpay ang kanyang anak. Ang dapat ay masayang araw ay naging isang bangungot para kay Delia. Biglang nagsigawan ng mga tao at karamihan sa kanila ay nataranta. Ito ay matapos na mawala ng malay ang panganay na anak ni Delia. Bumagsak ang katawan nito sa sahig at agad-agad nilang isinugod sa ospital. Ilang sandali lamang noong madala sa ospital ang anak ni Delia, sinabi ng doktor na pagod lang daw ang sakit ng kanyang anak. Pero hindi kumbinsido si Delia sa sinabi ng doktor. Pinagdiinan niyang hindi lang pagod ang dahilan sa nangyari sa kanyang anak. Upang siya ay maniwala, inulit ng doktor ang pagsusuri sa pasyente. Ngunit nang muling matapos ang pagsusuri, walang nakitang kakaibang sakit ang mga doktor. Sinabi nilang normal lang daw ang sakit na dinaramdam ng binata. Nang bumalik na ang malay ng binata, agad na rin siyang naiuwi ni Delia sa kanilang bahay at doon na lang napagamot. Pero habang lumilipas ang ilang araw, mas lalo pang lumalala ang sakit ng panganay ni Delia. Pabalik-balik nilang dinala sa doktor ang binata, pero hindi pa rin matukoy ng mga doktor ang sakit nito. Ilang ospital na ang pinuntahan nila, pero maski sino mang doktor ang tumingin sa kalagayan ng binata ay walang nakapagsasabi ng eksaktong sakit. Pinanghinaan na ng loob si Delia. Hindi na nila malaman ang hakbang na gagawin para mapagaling ang kanilang anak. Dumating sa punto na nangitim na ang labi ng binata. Nahirapang huminga na sa kalaunan ay humantong sa pagkamatay nito. Sa kasagsagan ng burol ay may matandang nakita si Delia. Ang matandang ito ay nasa labas ng kanilang bahay. Pasulyap-sulyap habang may telang itim na nakatabon sa ulo nito. Hindi mawari ni Delia kung sino ang matandang yon dahil wala namang matanda sa kanilang lugar na mahilig magsuot ng purong itim. Nakapagtataka lang din dahil wala namang kaibigang matanda ang panganay na anak ni Delia. Inisip na lamang niya na siguro ay taong may mabuting puso lamang ang matandang yon, kaya naroon sa burol. Mula sa kinauupuan ay pinahid ni Delia ang kanyang mga luha at pinuntahan niya ang matanda. Pero nang makita ng matanda na lalapit si Delia sa kanyang kinaroroonan, biglang tumalikod ang matanda at patakbong umalis sa lugar. Labis ang pagtataka ni Delia sa kakaibang ikinilos ng matanda. Imbis na habulin, ay minainam na lamang ni Delia na bumalik sa dati niyang pwesto upang bantayan ang kabaong ng kanyang anak. Ilang sandali pa lamang ang lumipas, ay natanaw niya na naman ang matanda sa labas. Para bang hindi iyon mapakali at napakalikot ng mga pinagkikilos. Nagmamasid ang matanda na tila bang naghahanap lamang ng tamang pagkakataon upang makapasok sa loob. Tumayo ulit si Delia sa kanyang kinauupuan upang sana ay tingnan ulit kung sino ang matandang yon. Pero katatayo niya pa lamang ay agad nang umalis ang matanda. Wala pang oras ay muli na namang bumalik ang matanda. Dahil sa inis at labis na pagtataka, palihim na nagtungo si Delia sa labas ng gate. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kinaroroonan ng matanda habang siya ay nagtatago sa mga halamanan
at sa dilim. Nang magkaroon ng tamang pagkakataon, agad siyang lumundag patungo sa matanda. Hinablot niya ang tela na nakasapin sa mukha ng matanda. Doon ay harapan niyang nakita ang mukha ng ali. Kahawig nito ang pulubi na nagtungo sa kanilang bahay noong araw ng selebrasyon nila. Nang titigan ni Delia ang mga mata ng matanda, dito niya nakumpirma na ang matanda at ang pulubi ay iisa. Mahigpit na hinawakan ni Delia ang braso ng matanda. Nagpupumiglas ito at gustong-gustong makawala sa mahigpit na pagkakakapit ni Delia. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Pinatay mo ang anak ko. Ano ang kasalanan namin sa iyo? Sino ka ba? Sunod-sunod na usal at tanong ni Delia. Subalit mistulang pipi ang matanda. Hindi siya umiimik. Kahit na anong salita ay walang lumabas sa bibig ng matanda. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ay bigla na lamang na naging purong itim ang mata ng matanda. Naging kakilakilabot ang mukha nito na ikinaatras ni Delia. Nakaramdam si Delia ng takot. Tila ba nawalan siya ng lakas kung kaya naman ay nabitiwan niya ang braso ng matanda. Nandito ako upang makatiyak kung tagumpay ko na bang napatay ang anak mo. Usal ng matanda at saka ito naglakad ng mabilis. Napalunok na lamang si Delia ng sarili niyang laway at pagkatapos ay kinakabahang bumalik sa loob ng burol. Lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na ang araw ng libing. Mabigat man sa kalooban ay tinatagan ni Delia ang kanyang loob. Habang inililibing nga ang kanyang anak, ay kay daming uwak ang bumisita sa sementeryo. Nagpaikot-ikot ang mga uwak na yun sa bahagi kung saan inililibing ang patay. Naku, ang mga uwak na yan ay nagpapahiwatig na may susunod na mamamatay. Nangangambang saad ng kumare ni Delia. Dala ng takot, ay umuna na itong umuwi. Nang marinig ni Delia ang sinabi ng kanyang kumare, nabahala siya. Sumakit ang kanyang dibdib kasi sa palagay niya ay hindi niya nakakayanin kung muli na namang may kukunin sa kanya. Makalipas ang isang linggo, hindi pa man ganap na tanggap ni Delia ang pagkamatay ng kanyang panganay na anak. Agad itong nasundan sa pagkamatay ng 3 niya pang anak. Ang 3 niyang anak ay naabutan nilang wala ng buhay sa higaan nila. Hindi maipaliwanag ng mga pulis maging ng mga doktor ang naging dahilan sa pagkamatay ng 3 anak ni Delia. Masigla kasi ang mga katawan nito at hindi makitaan ng kahit na anong uri ng sakit. Parang pinagsukluban ng langit at lupa ang naramdaman ng mag-asawang Delia at Anton sa sinapit ng kanilang mga anak. Ang tanging anak na lamang nila ay iisa na lang. Yun ay ang bunso nila. Nangangamba si Delia na baka pati ang bunso niyang anak ay kuhanin pa ng kamatayan. Dahil sa mga naging sunod-sunod na kalbaryo ni Delia sa buhay, napabayaan nila ni Anton ang kanilang sakahan. Matapos nga ang libing ng 3 nilang anak, binisita nila ang kanilang sakahan. Sa kanilang pagbisita, ang naabutan nila ay tuyot na lupa at lantang mga halaman. Para bang naglaho na ang mga nooy pinaghirapan ni Delia na palaguin. Tanaw niya sa kalayuan ng mga uwak na nagsisiliparan sa kanilang naaambandonang sakahan. Dahil sa sakit, hindi na napigilan pa ni Delia ang pag-agos ng mga taksil niyang luha. Yakap-yakap niya ang kanyang asawang si Anton habang humahagulgol. Maya-maya lamang, isang balita ang gumulantang sa mag-asawa. Tumatakbo palapit sa kanila ang kanilang isang katulong. Nagmamadali ang katulong
habang ang mukha nito ay kababakasan ng pagkatuliro. "Madam, sir, patay na po si Lionel. Nagbigti po siya." Sambit ng katulong. Napalood na lamang si Delia sa kanyang narinig. Si Lionel ay ang 16 na taon at bunso nilang anak. Hindi nila mawari kung bakit nangyayari sa kanilang mag-asawa ang kalbaryong yon, kahit mababait naman sila. Hinala nila, kaya nagpakamatay ang kanilang anak dahil sa dami ng problemang nangyayari sa kanilang pamilya. Noong una ay ayaw pang maniwala ni Delia na nagpakamatay ang bunso niyang anak. Patakbo silang umuwi sa kanilang bahay at doon ay naabutan nga nilang isang malamig na bangkay na ang kanilang bunso. Muli na namang bumuhos ang luha ni Delia at Anton. Halos isumpa na ni Delia ang kanyang sarili dahil sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Pakiramdam niya ay napakawalang kwenta niyang ina, kaya nangyari ang ganoon sa kanilang mga anak. Pagkatapos na mailibing ang anak, sunod na tinamaan ng sakit si Anton. Dinala niya rin sa ospital ang asawa, pero hindi rin matukoy ng doktor ang sakit ni Anton. Ilang ospital na ang nilapitan niya, pero ni isa ay walang nakalutas. Dinala na rin si Anton sa Maynila upang doon gamutin, pero umuwi pa rin sila na hindi pa magaling si Anton. Sa takot na baka pati ang asawa niyang si Anton ay kunin din sa kanya, nagpasya na si Delia na lumapit sa lola ng kanyang kumare. Isinangguni niya ang kanyang problema sa isang albularyo. Doon nga ay nalaman ni Delia na may kumulam sa kanyang pamilya. Kung hindi daw gagawa ng paraan si Delia, baka maubos ang mahal niya sa buhay. "Ano po ang gagawin ko para labanan ng kulam sa pamilya namin? Paano ko po maipapagaling si Anton?" Sunod-sunod na tanong ni Delia sa albularyo. "Ang mahikang itim ay mula sa itim na mahika na nagmumula sa mga dyablo na nakatira sa pinakailalim ng lupa. Ibig sabihin, malakas ang koneksyon ng mga mangkukulam sa mga sinasamba nilang dyablo. Ako, bilang isang albularyo, naniniwala akong narito na sa mundo natin ang mga pananggalang na magsisilbi nating panlaban sa mga masasamang puwersa. Naniniwala akong nasa kalikasan ng sagot sa mga problema mo, sapagkat ang kalikasan ay handog ng makapangyarihan nating Diyos." Mahabang litanya ng albularyo. Kumuha ito ng isang makapal na libro, isang antigong libro na nababalutan ng alikabok. Halatang matagal nang hindi nagagamit. Nang buklatin ng albularyo ang libro, tumambad doon ang iba't ibang halaman na nagtataglay ng mga kakaibang enerhiya na magsisilbing pangontra sa mga barang at kulam. May nakita rin si Delia na mga kakaibang bato na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng mundo at mga hayop. Agaw pansin nga ang isang halaman na nakasulat sa libro. "Luyang itim. Isa ang luyang itim na magsisilbi mong pangontra upang itaboy ang barang." Pagkasabi pa lamang ng albularyo, agad na sinabi ni Delia na mayroong luyang itim sa kanilang sakahan. Natuwa naman ang albularyo dahil mas magiging madali na ang gagawin nila. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at tumungo sila sa bahay ni Delia. Nagpakulo sila ng luyang itim sapagkat sa pamamagitan nito ay makokontra ang barang. Malakas kasi ang enerhiya na taglay ng luyang itim na tiyak na ikasasawi ng mambabarang na umaatake kina Delia. Nang kumulo na ang luyang itim, ay sinabayan ito ng albularyo ng mga dasal.
Nagsilabasan sa katawan ni Anton ang mga usok na itim. Dahan-dahang nanumbalik ang sigla ni Anton dahil sa ginawa ng albularyo. Pagkatapos noon ay nalaman ng albularyo na ang nagpabarang sa pamilya ni Delia ay ang kapatid ni Delia na naiinggit sa buhay na kanyang tinatamasa. Madalas kasing ikumpara si Delia sa kanyang kapatid, kaya ito ang naging dahilan kung bakit ipinakulam si Delia ng kanyang kapatid. Pagkatapos na malaman ng lahat, ay nag-alboroto si Delia. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid sa tirahan nito, pero wala na roon ang kanyang kapatid. Lumipat na raw ng tirahan at walang sino man ang nakakaalam kung saan na ito naglalagi ngayon. Sa kasalukuyan, unti-unti nang nakakabangon si Delia at Anton mula sa kalbaryo na pinanggalingan nila. Pinalawak din ni Delia ang plantasyon nila ng luyang itim upang makasiguro sila na palagi na silang ligtas mula sa mga mapanudyong inggit. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.